Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. David, tingnan mo ako. Kung lalabas ka sa pintuan yan kasama ng babaeng yan, hindi ka na makakabalik. Pakiusap ni Samantha habang kusang dinikit ang kanyang kamay, ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Napatigil si David, nakahawak ang kamay sa pihitan ng pinto, habang tahimik na humagulhol ang kababata niya laban sa kanyang dibdib. Hindi na siya lumingon. Kailangan niya ako, Samantha. Matatag ka, kaya mong alagaan ang iyong sarili. Tumunog ang pagkakandado ng pinto na tuluyang nagpatupad sa kanyang pasya. Di niya pinansin ang dugong umaagaw sa binti ni Samantha, ni narinig man lamang ang bulong nito. Si Samantha ay meron ng lahat na maaaring gustuhin ng isang babae. Kagandahan, magandang reputasyon bilang nangungunang interior designer at ang pagpapakasal kay David ang pinakamailap na bilyonaryo sa lungsod. Bagaman bihirang magsalita si David at halos walang pinakitang pagmamahal, tahimik siyang minahal ni Samantha. Nawalan siya ng katigasan ng isang kalasag na balang araw, kayang basagin ng kanyang pagmamahal. Sa bisperas ng kanilang ika-4 na anibersaryo, natanggap ni Samantha ang himalang pinagdasal niya, isang positibong pregnancy test. Pinangarap niya na sa sandaling lumambot ang malamig nitong mukha sa isang ngiti na sa wakas ay bubuo na sa kanilang pamilya. Subalit bago pa man nga maibahagi ang balita, nagbalik ang multo ng nakaraan ni David. Isang mahina't umiiyak na babae mula sa kanyang kamusmusan ang muling sumulpot, humingi ng kanyang proteksyon at oras. Habang lumilipat ang atensyon ni David, unti-unti lumulubog si Samantha sa anino ng sarili niyang kasal. Akala niya kakayanin niya ang pagkawala ng pangbabaliwala hanggang sa ang isang aksidenteng nagpabago sa buhay ay nagtulak kay David upang mamili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang nakaraan. Ginawa niya ang kanyang pagpili at sa panahong naunawaan ng bilyonaryo ang bigat ng kanyang nawala. Wala na si Samantha at ang lihim na dala nito. Ang marangyang mansyon ng mga Sandoval sa Forbes Park ay kilala sa labas bilang isang palasyo ng tagumpay at karangyaan. Ngunit para kay Samantha ang bawat sulok nito tila isang malawak na kulungan na yari sa salamin. Maliwanag, maganda sa paningin ng iba, ngunit nakakatusok ang lamig sa sinumang nakakulong sa loob. Ang orasan sa dingding ay tumunog ng 12:00 ng hating gabi. Ika-4 na anibersaryo sana ng kanilang kasal. Sa ibabaw ng mahabang dining table nakahanda ang mga pagkain, ihanda mismo ng kanyang mga kamay, pati ang pinakamahal na bote ng alak na binuksan niya ng walang kasalo kundi ang sarili niyang mga duha. Ang mga kandila unti-unti pang nauubos, sumasabay sa pagkaubos na natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Bumulakas ang malaking pintuan sa ibaba. Ang yabag ng mga sapatos ay pamilyar, mabigat, seryoso at walang kapaguran. Si David. Tumayo si Samantha mula sa sofa. Ang kanyang puso ay kumalabog hindi dahil sa kilig, kundi sa pamilyar na kaba na laging sumasabay sa pagpasok ng kanyang asawa. Ngunit ngayong gabi may kakaiba siyang dalang balita. Isang maliit na puting kahon ang nakatago sa bulsa ng kanyang suot na sutla. Isang positibong pregnancy test na may malinaw na 2 pulang guhit. Ang himalang pinagdasal niya ng paulit-ulit sa loob ng 4 na taong malamig na pagsasama. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa patungo sa pasilyo, narinig niya ang boses ng isang babae na sumunod kay David sa loob ng kanilang tahanan. Ayokong maiwan mag-isa sa dilim, iyak ni Elena habang mahigpit na nakakapit sa braso ng bilyonaryo. Napatigil si Samantha sa pana ng hagdan. Ang ngiti na kanina pa nakaguhit sa kanyang mga labi bigla lang naglaho.
Tinignan niya si David, ang mga mata nitong laging blanco at walang emosyon. Ngayon may bahid ng pagkaalarma at pagkaalaga. Mga emosyon na kailanman hindi binigay sa sarili niyang asawa. David, tingnan mo ko. Basag ang boses ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha nang humakbang siya pababa. Kung lalabas ka sa pintuong yan, kasama ng babaeng yan, hindi ka na makakabalik. Napatigil si David. Ang kanyang kamay nakahawak sa ginintuhang piitan ng pinto. Si Elena nakabaon ng mukha sa dibdib ni David, patuloy ang pag-iyak na tila isang inabandonang bata. Hindi lumingon si David. Ang kanyang likod tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa kanila ng mundo. Kailangan niya ako, Samantha. Malamig nitong tugon. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Matatag ka. Kaya mong alagaan ang iyong sarili. Matatag ka. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Samantha na parang libu-libong karayom. Dahil ba siya ay palaging nagpapakumbaba? Dahil ba hindi niya siya kailanman nagreklamo sa 4 na taong panlalamig nito ay akala nito wala siyang nararamdaman? Na kaya niyang lanukin ang bawat hapdi ng walang hangganan. Tumunog ang pagkakandado ng pinto nang tuluyan tong isara ni David mula sa labas. Ang tunog na yon tuluyang nagpatupad sa wakas ng kanilang kasal. Sa sandaling yon, naramdaman ni Samantha ang isang marahas na kirot sa kanyang puson. Isang mainit na likido ang pilit na dumaloy pababa sa kanyang mga binti, lumulusot sa puti niyang pantulog. Hindi niya na nakita ang dugong umaagaw sa sahig at narinig man lamang ang sarili niyang bulong habang siya'y bumabagsak sa malamig na marmol. David, ang huling tawag ng kanyang nanginginig na labi bago tuluyang nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Kasamang lihim na buhay na pinagkaitan ng pagkakataong masilayan ang liwanag ng araw. Ang malamig na marmol sa sahig ng Grand Foyer, tila yelong dumikit sa balat ni Samantha habang ang kanyang katawan dahan-dahang nawala ng lakas. Ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na espasyo ay ang nag-uupos na kanila mula sa hindi nagalaw na hapagkainan sa malayo, na naglalabas na mahinang kislap na sumasayaw sa ibabaw ng sahig. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi sapat upang itago ang makapal at matingkad na pulang likido na unti-unting kumakalat sa pulang sutla ng kanyang pantulog. Isang dugo na sumisimbolo hindi lamang sa kanyang pisikal na sugat, kundi sa dahan-dahang pagkabigo ng lahat ng kanyang mga pinanghawakan. David, ang mahinang bulong na yon, tuluyan nang nalunod sa tahimik na gabi. Walang sumagot. Ang marangyang mansyon naging isang napakalaking puntod. Tahimik at walang pakialam sa buhay na unti-unting kumalas sa katawan na nag-iisang babaeng nagmahal dito ng tapat. Sa loob ng ilang oras na natili si Samantha sa sahig, ang kanyang matay nakatitig sa kisame kung saan nakasabit ang mamahaling kristal na chandelier. Sa bawat pagtibok ng mahinang pulso, nadaman niya ang pagkawala, hindi lamang ng dugo, kundi ng hinaharap na kanyang pinangarap. Ang bata sa kanyang sinapupunan, ang munting anghel na nagdala ng tanging liwanag sa kanyang madilim na pagsasama kay David, ay tahimik na nagpaalam, pagkuman lamang nito na silayan ang mukha ng mundong ito. Nang magbukang liwayway ang sinag ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng sala, tumama sa mukha ni Samantha. Ang kanyang labi ay tuyo, ang kanyang pisngi ay bakas ang basag na natuyong luha, at ang kanyang buhok nakakalat sa malamig na sahig. Sa tulong ng huling natitirang lakas ng kanyang kalooban, pilit siyang gumapang patungo sa telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat galaw parang pagdurog sa kanyang mga buto. Ngunit ang pagnanais mabuhay hindi upang magmakaawa, kundi upang iligtas ang sarili mula sa tuluyang pagkawasak ang nagtulak sa kanya. Emergency, kailangan ko ng ambulansya? Ang nanginginig ngunit matatag na bulong niya sa operator bago tuluyang nawala ng malay. Pagdating sa pribadong ospital, ang mga doktor at nurse nagunahang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang gisingin siya ng puting liwanag ng silid gamutan, ilang oras ang lumipas, ang unang bagay na naramdaman niya, hindi ang sakit ng kanyang operasyon, kung hindi ang nakatatarang na kapayapaan sa kanyang dibdib.
Walang David na naghintay sa labas ng pintuan. Walang mukhang nag-aalala ang sumalubong sa kanyang kumot. Ginawa namin ang lahat, Miss Sandoval. Ngunit tuloy na ang lahat para sa sanggol. Ang marahang wika ng doktor. Tumango si Samantha. Walang luha ang pumatak ng mga sandaling iyon. Ang mga luha ay naubos na sa sahig ng kanilang tahanan. Sa halip ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malamig at matigas na banata. Ang babaeng nagmakaawa kagabi tuluyang namatay sa malamig na marmol ng mansong iyon. At ang babangon mula sa abo ay isang tao na hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan kanino man. 3 araw ang lumipas matapos ng gabing yon sa ospital. Ngunit si David ay nanatiling nakakulong sa loob ng isang madilim na silid ng mansyon. Ang mga kortina ay nanatiling nakasara, hinaharangan ng sikat na araw na tila isang paalala ng kanyang pagkakasala. Sa ibabaw ng kanyang mesa nakalagay ang mga gamit na iniwan ni Samantha, isang simpleng kwaderno, ang basag na tasa at ang maliit na sobre na may lamang positibong pregnancy test. Paulit-ulit niyang binasa ang huling liham nito. Ang babaeng iniwan mo sa pinto, matagal nang namatay bago pa man buksan ang kandado. Sir David? Ang nanginginig na boses ng katiwala na si Manang Martha ang bumasag sa katahimikan habang dahan-dahan tong pumasok sa salid dalang isang tray ng pagkain na hindi man lamang ginalaw. Wala pa rin pong balita mula sa mga taong pinadala nating naghanap kay Madam Samantha. Sarado ang kanyang studio at wala rin siya sa kanyang pamilya. Hindi sumagot si David. Ang kanyang mga mata pinaliligiran ng maitim na anino ng ilang araw ng kawalan ng tulog. Tumindig siya at naglakad patungo sa silid tulugan nila ni Samantha. Doon, nakita niya ang mga damit na iniwan nito sa walk-in closet. Mga damit na malinis, maayos at naiwan sa eksaktong pagkakalagay. Walang bakas ng pagmamadali sa pag-alis, kung hindi ang huling ibla ng koneksyon na tuluyan niyang pinatid. Sa sandaling yon ang kanyang telepono ay tumunog. Ang kanyang pribadong investigador sa kabilang linya may dalang mabigat na balita. Mr. Sandoval, nakumpirma na namin. Si Mrs. Sandoval ay dinala sa St. Jude Hospital noong gabi ng anibersaryo ninyo. Nakaranas siya ng matinding pagdurugo at nawala ang bata. Nabitawan ni David ang telepono. Bumagsak ito sa marmol, lumika ng basag na ingay. Ang salitang nawala ang bata ay umalingaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit sumasaksak sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na nga siya makahinga. Ang anak na hindi niya alam na nabubuhay ay pumanaw sa gabi na pinili niyang sundin ang iyak ng ibang tao. Sa labis na galit at pagsisisi, sinimulan niyang walisin ang mga gamit sa ibabaw ng tokador. Ang mga bote ng pabango, mga hikaw, ang bawat braso ng alaala nagkalat sa sahig. Ngunit sa ilalim ng drawer natagpuan niya ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga litrato nila noong nagsisimula pa lamang silang mag-asawa. Mga panahong sa Samantha ay may ngiti pang nagbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Lumuhod si David sa ibabaw ng basag na gamit, hindi alintana ang mga bubog na bumabaon sa kanyang palad. Ang dugo na tumulo mula sa kanyang kamay ay sumalo sa kulay ng kanyang konsensya. Pula, mainit, at puno ng di mapapatawad na pagkakamali. Inabot niya ang isang nagbabakas sakaling kahon ng posporo sa gilid ng lamesa. At sa isang marahas na pasya, sinimulan niyang sunugin ang bawat litrato at damit na naiwan. Tila nagbabaka sakali na sa pamamagitan ng pagdurog sa nakaraan ay mabubura niya ang sarili niyang katangahan. Ngunit ang apoy ay hindi nagdala ng kapayapaan, nag-iwan lamang ito ng abo. At ang natitirang abo na iyon ay ang tanging kinabukasan na naghihintay sa kanya sa ilalim ng madilim na bubong ng kanilang mansyon. 1 taon ang lumipas mula ng gabi ng sunog, ng silid tulugan at ang pagguho ng mundo ni David Sandoval. Ang dating marangyang mansyon ng Forbes Park na puno ng buhay ay naging isang tahimik na museo ng pagsisisi.
Sa bawat sulok ng malaking pasilyo ang mga anino ng nakaraan, tila nagpapakita ng mga alaalang hindi na kailanman maibabalik. Si David, na dating kinatatakutan at ginagalang bilang makapangyarihang bilyonaryo sa lungsod, ay unti-unting pumayat. Ang kanyang mga matay blanco at may matalim na lumbay. Habang ang kanyang buhay, umiikot na lang sa opisina at sa walang katapusang paghanap sa babaeng matagal nang lumipad palayo sa kanyang hawak. Sa kabilang dako ng daigdig, sa gitna ng makasaysayan at eleganteng lungsod ng Milan, ang pangalang Samantha Sandoval tuluyan ng nabura at pinalitan ng pagiging pangalang nagtataglay ng kapangyarihan at reyna ng modernong sining. Samantha Montesilio. Sa loob ng kanyang minimalistang opisina na may tanawin ng Duomo di Milano, nakatayo si Samantha sa harap na isang malaking glass wall. Ang kanyang buhok na dating mahaba at simpleng nakatali, ngayon nakagupit ng maikli at matalim. Umubagay sa kanyang itim na turtleneck at trousers na nagpapakita ng hindi matatawarang otoridad. Ang mga mata niya na dating puno ng lambot at walang sawang pag-asa, napalitan ng malamig at matalas na titig. Isang titig na isang taong dumaan sa apoy, bumangon bilang abo at bakal. Miss Montesilio, dumating na po ang mga dokumento para sa joint venture sa pagitan ng ating firm at ng Ancient Conglomerate. Wika ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Clara habang naghihintay at nilalagay ang folder sa ibabaw ng marmol na mesa. Hindi lumingon si Samantha agad. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Naalala ang mukha ng babaeng umiiyak sa sahig ng mansyon 1 taon nang nakakaraan. Ang babaeng iyon ay patay na at ang natira ay ang arkitekto na nagdedesenyo ng gusali na may matitibay na pundasyon, mga istrukturang binuo upang hindi kailanman mawasak ng sinuman. Anong pangalan ng pangunahing kumpanya mula sa Asia, Clara? Tanong ni Samantha. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig na nagpapakilabot sa sinumang makakarinig. Sandoval Holdings po, ma'am. Si Mr. David Sandoval mismo ang nag-aproba ng kontrata at nangakong darating sa bidding at contract signing dito mismo sa Milan. Sagot ni Clara na may bahid ng pag-iingat sa boses. Batid ang bigat ng pangalang yon. Natahimik si Samantha, isang bahagyang ngiti, malamig at walang anumang bakas ng init ang sumilip sa gilid ng kanyang mga labi. Tumalikod siya sa bintana. Kumuha ng itim na Parker pen at tinitigan ng papel kung saan nakasulat ang kasunduan. Ang tadhana ay mapagbiro. Binalik nito sa kanyang harap ang lalaking pumatay sa kanyang mga pangarap upang hindi magmakaawa sa labas ng pinto kundi upang yumuko sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang himpapawid sa Milan ay abong-abo. Nagbabadya na isang malamig na ulan habang ang mga pribadong sasakyan ay sunod-sunod na pumarada sa harap ng Montesilio Architectural Firm. Sa loob ng malawak at marangyang conference room, ang mga lokal na kasosyo at opisyal ng kumpanya tahimik na naghihintay. Ang bawat isa ay may hawak ng mga dokumento at may halong kaba sa pagdating ng isa sa pinaka-makapangyarihang bilyonaryo mula sa Asia. Bumuka sa malaking pintuan ng salamin. Pumasok si David Sandoval kasama ng kanyang 2 abogado at kanang kamay. Ang kanyang itsura malayo na sa dati. Ang kanyang mamahaling suit ay suot ng may kapormalan. Ngunit ang mga mukha nito ay may bakas sa matinding pagod at pag-aalala. Ilang buwan siyang di nakatulog ng maayos at sa bawat bansa na kanyang pinupuntahan para sa negosyo, ang tanging hanap ng kanyang mga mata ay anino ng babaeng matagal lang nawala. Mr. Sandoval, malugod namin kayong tinatanggap sa aming tanggapan, bungad ng pangalawang pangulo ng kumpanya habang iniabot ang kamay. Tumango si David. Mahinang tinanggap ang pakikipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata agad na lumibot sa buong silid. Salamat. Nais ko sanang makita ang lead architect na nakapasa sa ating initial proposal. Ang kanyang mga disenyo ay kakaiba. Meron tong lalim na bihira ko lamang makita sa iba. Si Miss Montesilio?
Darating siya sa loob ng ilang minuto. Siya ang nagmamay-ari ng huling desisyon ng proyektong ito. Sagot ng opisyal habang iginigiya to sa upuan sa dulo ng mahabang mesang marmol. Tumahimik ang buong silid, ang kanyang kamay nakahawak sa kanyang noo habang iniinda ang pamilyar na kirot ng sakit ng ulo na ilang buwan nang sumasabay sa kanyang paghinga. Ilang saglit pa ang pinto sa dulo ng silid ay dahan-dahang nagbukas. Isang yabag ng takong ang tumama sa marmol, matatag, sunod-sunod at may otoridad na pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang bawat mata sa silid lumingon sa pinto, ngunit ang kay David ay nanatiling nakapako sa ere hanggang tuluyan makapasok ang babaeng nagmamay-ari ng pangalang Samantha Montesillo. Napatigal ang paghinga ni David. Ang silya sa ilalim niya tila nawala ng suporta nang makita niyang mukha ng babae. Wala nang mahabang buhok na paborito niyang hawakan. Sa halip, ito ay maikling nakagupit at bumabagay sa kanyang itim na blazer. Wala na ang mga matang namumugto sa luha at nagmamakaawa. Ang mga ito ay malamig, matalas at tila nakatitig sa isang estranghero na walang halaga sa kanyang buhay. Paumanhin ng pagkaantala, wika ni Samantha sa wikang Ingles. Ang boses ay formal, may kalmadong tono, ngunit may taglay ng lamig na nag-iwan sa hiwa sa hangin. Meron lamang kong ilang detalye na kailangan tapusin sa aming punong tanggapan. Napatayo si David, ang kanyang mga binti nanginginig at sa unang pagkakataon, matapos na mahabang panahon, ang bilyonaryong hindi kailanman yumuko kanino man naramdaman ang pagguho ng kanyang buong mundo sa harap lang na isang tingin ng kanyang asawa. Samantha, ang tanging katagang lumabas sa kanyang bibig, basag at puno ng di may paliwanag na pagsisisi. Tiningnan siya ni Samantha mula ulo hanggang paa, walang galit sa kanyang mga mata. Ang mas masahol pa roon ay ang kawalan ng anumang emosyon na para bang ang lalaki nasa kanyang harapan ay isa lamang hamak na kliyente na nakatayo sa maling bahagi ng silid. Mr. Sandoval, wika ni Samantha, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang upuan sa kabila ng mesa. Hindi ininda ang nanginginig na mukha nito. Nandito ka ba upang pag-usapan ang kontrata ng ating negosyo o napadaan ka lamang upang magsalita ng mga pangalang wala ng bisa sa silid na to? Tumahimik ang buong conference room. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang tao sa gitna ng silid ay parang isang manipis na hibla ng sutla na handang mapatid sa pinakamaliit na galaw. Ang mga kasosyo sa negosyo ni David at ang mga opisyal ng Montesillo firm nagpapalitan ng nagtatakang tingin. Di maunawaan ng biglaang pagbabago ng atmosfera at ang kakaibang bigat na dala ng simpleng pagbanggit ng pangalan. Si David na natiling nakatayo, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa gilid ng marmol na lamesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na lapitan si Samantha, hawakan ang kamay nito at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ngunit ang malamig at matalim na titig ng kanyang asawa, ang babaeng minsang tahimik na naghintay sa kanya sa madilim na mansyon, ay nagsilbing pader na bakal na pumipigil sa kanya. Mr. Sandoval, muling pag-uulit ni Samantha. Ang boses ay kalmado, ngunit may taglay na otoridad na pumukaw sa natulalang bilyonaryo. Kung wala kang balak pag-usapan ang mga detalye ng konstruksyon ng hotel, maaari na nating tapusin ang pulong na to ngayon din. Abala ang kumpanya sa mas mahalagang proyekto. Napanunok si David. Pinilit niyang ibalik ang kanyang profesional na anyo, bagaman ang loob niya ay tila nadudurog na sa bawat segundo. Umupo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata hindi inaalis kay Samantha. Hindi, nandito ako para sa proyekto at handa akong sundin ang anumang kondisyon na ilalagay ng inyong kumpanya. Si Samantha bahagyang ngumiti, isang ngiting walang bahid ng init, kundi puno ng mapait na alaala. Binuksan niya ang folder sa kanyang harapan. Tinulak ito patungo sa direksyon ni David. Kung ganon, madali tayong magkakasundo, wika ni Samantha habang tinataas ang kanyang tingin upang direktang salubungin ang mga mata nito.
Ang Sandoval Holdings ay maglalaan ng 70% ng pondo para sa pundasyon. Ngunit ang buong pamamahala sa disenyo, materyales at huling pag-aaproba ng istruktura mananatili sa ilalim ng Monticello Firm. Walang pakialam ang inyong mga inhenyero sa detalye ko. Yan ang unang kondisyon. Ang mga abogado ni David nagreklamo ng pabulong sapagkat ang ganong kasunduan nagbibigay ng halos buong kapangyarihan sa kumpanya ni Samantha. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, tinaas ni David ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Di niya tiningnan ng mga dokumento. Ang tanging tiningnan niya ay ang mukha ng kanyang asawa. Tinatanggap ko, ang mariing sagot ni David. Magaling, malamig na wika ni Samantha habang kinuha ang itim na panulat. Nais ko ring idagdag na ang bawat pagpupulong ukol sa proyektong ito ay idaraos dito mismo sa Milan sa ilalim ng aking oras. Kung di mo kayang sumunod sa aking schedule, Mr. Sandoval, maaari kang umuwi sa Pilipinas kailan mo manais. Pagkatapos sabihin ng mga katagang yon, tumayo si Samantha. Kinuha ang kanyang mga dokumento at naglakad papalabas ng silid nang hindi na lumingon kahit minsan pa. Ang mga yapak ng kanyang takong ay dahan-dahang nawala na sa pasilyo. Ngunit ang ingay ng kanyang paglisan ay nanatiling nakaukit sa isipan ni David. Isang paalala na ang babaeng iniwan niya sa ulan ay wala na, at ang pumalit dito isang reyna na hindi niya na kailanman maaabot. Ang gabi sa Milan tahimik, ngunit para kay David, ang loob ng kanyang silid sa hotel ay parang isang kulungan ng mga multo. Matapos na nakakapagod na pagpupulong ng Monticello Architectural Firm, ang kanyang isipan na natiling nakagapo sa titig ni Samantha. Mga titig na walang galit na siyang pinakamasakit sa lahat dahil nagpapakita to ng ganap na kawalan ng pakialam. Tumayo siya mula sa kama, lumapit sa malaking salamin na nakaharap sa pailalim na ilaw ng syudad. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket ang isang lumang litrato at bahagyang gusot sa gilid. Ang tanging bagay na naiwan niya nung gabing sinunog niya ang kanyang silid tulugan sa Pilipinas. Sa litratong yon, si Samantha ay nakangiti, nakasandal ang ulo sa kanyang balikat, may mga matang puno ng pag-asa at walang halong pagmamahal. Bakit ko hinayaang mamatay ang liwanag na to? Bulong sa sarili ni David. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi na walang katapusan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang penthouse na may minimalistang disenyo, si Samantha ay nakaupo sa harap ng kanyang sariling mesa. Sa ibabaw nito nakalagay ang mga orihinal na sketch ng gusaling ipapatayo ng Sandoval Holdings. Dinampot niya ang kanyang lapis. Ngunit sa halip na iguhit ang mga haligi at pader ng gusali, ang kanyang kamay ay kusang gumuhit ng muka ng isang batang hindi kailanman nakita ang liwanag ng mundo. Isang patak ng luha, ang unang luhang pinakawalan niya sa loob ng maraming buwan, ang lumapag sa papel, lumika ng mantsa sa gilid ng guhit. Mabilis niyang pinunasan to sabay pikit ng mariin. Hindi ka dapat umiyak para sa kanya, Samantha. Bulong niya sa sarili, pinapaalala sa sarili ang gabi na iniwan siya nitong nagdurugo sa malamig na marmol. Ang babaeng nagmamakaawa ay patay na at ang natitira na lamang ay hustisya. Kinagabihan maagang dumating sa David sa tanggapan ng Monticello Firm. Di siya nagreklamo ng paghintayin siya ng 3 oras sa labas ng opisina ni Samantha. Ayon sa eksaktong kondisyon na binigay nito nung nakarang araw, ang kanyang mga tauhan nagtataka sa kanyang pagtitimpi, ngunit para kay David, ang paghihintay na ito ay maliit na bahagi lamang ng parusang dapat niyang bayaran. Nang sa wakas, pinapasok siya, nadatnan niya si Samantha na nakatayo sa harap ng malaking drawing board. Sinusuri ang mga blueprint. Hindi to tumitingin sa kanya nang pumasok siya. Mr. Sandoval, maaga ka. Wika ni Samantha nang di inalis ang tingin sa papel. Ngunit ang oras ko ay para sa proyekto, hindi para sa iyong pagmumukha rito. Narito ang mga bagong rebisyon para sa pundasyon ng hotel. Basahin mo at pirmahan kung sang-ayon ka. O kaya umalis ka kung sa tingin mo hindi mo kaya ang mga kondisyon. Lumapit si David sa lamesa, ngunit hindi ang mga blueprint ang kanyang tiningnan. Ang kanyang mga matay na natili sa mukha ni Samantha sa bawat paggalaw ng pilikmata nito, sa lamig ng tinig nito. Samantha, gagawin ko ang lahat.
Mariing wika ni David. Ang boses ay seryoso, puno ng pakiusap. Kahit ano pa ang gusto mo sa kontratang to, ibibigay ko ngunit pakiusap. Hayaan mo kung patunayan na nagbago na ako. Bumaling si Samantha kay David. Ang kanyang mga mata ay matalim, kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Inabot niya ang isang puting folder at maring inihagis to sa ibabaw ng mesa sa harap ng lalaki. Ang pagbabago ay hindi sinusukat sa mga salita, Mr. Sandoval, kung hindi sa mga sugat na iniwan mo na kailanman ay hindi na maghihilom. Malamig na tugon ni Samantha. Pirmahan mo ang kontrata o tapusin na natin ang usapang ito ngayon din. Ang hapon sa Milan, mabilis na nilamon ng maitim na ulap. Tumindi ang buhos ng ulan, humahampas ng marahas sa mga salamin ng tanggapan ng Montesillo Architectural Firm. Ang ingay ng tubig sa labas ay tila sumasalamin sa magulong sigwa sa loob ng dibdib ni David habang nakatayo pa rin siya sa harap ng mesa ni Samantha. Ang mga kamay nakalapag sa mga dokumento na hindi pa niya binabasa. Hindi mo pa rin binabasa ang kondisyon, Mr. Sandoval? Malamig na wika ni Samantha. Ang kanyang boses walang bakas ng emosyon. Parang ang lalaking kaharap niya ay isang lalaking hamak na estranghero lamang at hindi ang asawang formal niyang pinakasalan 4 na taon na ang nakararaan. Hindi ko kailangan basahin ang mga yon, Samantha. Seryosong tugon ni David. Ang kanyang mga mata nagniningning sa lungkot at pagsisisi. Kung ang kapalit ng pagpirma ko ay ang pagkawala ng bawat sentimo ng kumpanya ko upang patunayan lang na hindi pera ang habol ko sa iyo ngayon, gagawin ko. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Isang sarkastikong ngiti ang sumilip sa labi ni Samantha. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang itim na blazer lalo pang nagpalitaw ng kanyang matigas at nagbabagang otoridad. Lumakad siya papalapit sa malaking bintana, tinitingnan ng mga sasakyan na nag-uunahan sa basang kalsada sa ibaba. Para sa'yo, ang pera't ari-arian madaling ibigay dahil yon ang tayong alam mong panumbas sa mga bagay na sinira mo, wika ni Samantha nang hindi lumilingon. Ngunit may mga sugat na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman sa mundong to, David. Binagsak mo ang mundo ko ng gabing yon at ngayon lumuluhod ka sa harap ko dahil ikaw naman na nasa gitna ng guho ng sarili mong katangahan. Napalanok si David. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Hanggang tumigil siya, ilang dangkal na lamang ang layo mula sa likuran ni Samantha. Kitang-kita niya ang pamilyar na hubog ng balikat nito, ang buhok nitong maikli na nagbibigay ng kakaibang tapang sa kanyang mukha. Nakita kong ospital. Nalaman kong lahat, Samantha. Pabulong na wika ni David. Ang kanyang boses ay basag, halos madurog sa gitna ng hangin. Ang bata, ang gabing yon. Kung alam ko lang sana, huwag mong babanggitin ang pangalang yon. Mabilis na lumingon si Samantha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at matagal nang inimbak na bighati. Ang kanyang dibdib mabilis na tumataas baba at sa unang pagkakataon nakita ni David ang lamat sa matigas nitong baluti. Wala kang karapatang banggitin ang bata, David. Pinatay mo ang bawat piraso ng pag-asa ko nang talikuran mo ko habang nakalubog sa sarili kong dugo para lang masunod sa tawag ng babaeng yon. Tumahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagkampas ng ulan sa labas. Si David ay napaatras, ang kanyang mga mata basang-basa ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang may pagtatanggol sa sarili. Ang bawat paratang ay totoo at ang bigat nito ay sapat upang lumuhod siya sa harap ng mga paa nito nang walang pag-aalinlangan. Tama ka, wala akong karapatan. Mahinang sambit ni David habang dahan-dahang lumuhod sa ibabaw ng sahig na marmol. Ang kanyang ulo nakayuko. Ngunit kahit pahabang buhay mo kong parusahan, hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa mapatunayan ko ang natitira sa buhay ko ay para lang sa pagbabayad sa iyo. Tinitigan siya ni Samantha mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay malamig ng muli. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, ang isang maliit na patak ng luha ay mabilis niyang pinunasan bago pa man to tuluyang bumagsak.
Tumayo ka dyan, Mr. Sandoval. Malamig na utos ni Samantha. Ang pagluhod ay para lang sa mga taong may konsensya. Ngunit ang isang bilyonaryong katulad mo, kailangan matutong magdusa, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay na kaya mong mabuhay sa mundo na ikaw mismong sumira. Ang malamig na simoy ng gabi sa Milan, tila tumatagos sa makapal na telang suot na coat ni David, habang siya'y naglalakad sa basang daan palayo sa Montesillo Architectural Firm. Ang mga salita ni Samantha paulit-ulit umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang walang katapusang awit ng bigati na pumapalakpak sa kanyang katanghan. Di siya dumiretso sa kanyang hotel. Sa halip, naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan hanggang matagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang gusaling kasalukuyang pinatatayo. Ang mismong proyekto kung saan sila nagtagpo. Sa kabilang dako, sa tuktok na isang mamahaling penthouse, si Samantha nakatayo sa harap ng malaking salamin, hawak ang isang kopya ng kontrata na pinirmahan ni David. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi sa galit na matagal niyang kinupkop at pinrotektahan. Nalagay niyang papel sa ibabaw ng mesa, mariing pinikit ang kanyang mga mata. Sinisikap alisin sa kanyang alaala ang mukha ng lalaking lumuhog sa sahig ng kanyang opisina. Ang pagluhod ay para lang sa mga taong may konsensya, ang bulong ng kanyang sariling isip. Ngunit sa kabila ng lahat ng katigasan na kanyang pinakita, ang sugat ng nakaraan di madaling hilumin ng simpleng paghihiganti. Kinabukasan, ang balita sa mga pahayagan sa negosyo ay umalingaw-ngaw. Ang Sandoval Holdings naglabas sa isang malaking pampublikong pahayag na naglilipat ng karamihan sa mga shares nito sa isang trust fund na nakapangalan sa hindi kilalang layunin. Isang desisyon na kinagulat ng mga board of directors, ngunit ginawa ni David ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang yaman ay walang halaga kung ang taong pinag-alayan ng siyana nito lumayo ng may bitbit na dugong inlawa ng kanyang sariling kapabayaan. Nang magtungo si David sa kalawang linggo ng kanilang pagpupulong sa kumpanya ni Samantha, hindi na siya nagdala ng mga abogado o tagapayo. Dumating siya na mag-isa, dala ang mga bagong rebisyon ng blueprint na personal niyang sinuri buong magdamag. Pagbukas ng pinto ng opisina, nadatnan niya si Samantha, nakaupo sa likod ng marmol na mesa. Seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Hindi ito tumingin nang pumasok siya. Mr. Sandoval, maaga ka na naman, wika ni Samantha ng malamig. Ang kanyang boses ay parang yelo, nagbababalang wag lumapit ng labis. At mukhang wala kang dalawang kamay na tagapagtanggol ngayon. Ano ang iyong balak? Pagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng katahimikan? Nilatag ni David ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit may malalim na pakiusap na hindi niya na ikinahihiya. Wala na akong kailangan ipagtanggol, Samantha, mahinang wika ni David habang nakatayo ng tuwid sa harap ng babae. Ang mga dokumentong yan naglalaman ng pagbabago sa istruktura ng proyekto ayon sa gusto mo. At ang trust fund, binuhos ko ang kalahati ng aking personal na yaman sa pangalan ng mga programang tumutulong para sa kababaihang nawala ng anak. Hindi para humingi ng kapatawaran mo, kundi para kahit papano ang bawat sentimo ng sakit na idinulot ay maging daan upang mailigtas ng iba. Natigilan si Samantha. Ang mga daliri niya ay merong hawak na panulat na nagpatigil sa paggalaw. Tinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng isang lalaki na tuluyan nang sumuko sa kanyang sariling kapangyarihan upang maging alipin lamang ng kanyang nagawang kasalanan. Sa tingin mo ba, David, ang pera ay makakabili ng buhay na kinuha mo? Ang mariing tanong na Samantha. Ang boses ay nanginginig sa galit at kirot na pilit niyang pinipigilan. Sa tingin mo ba ang bawat tseke makakapawi sa lamig ng gabing iniwan mo ko? Hindi. Mabilis at tapat na sagot ni David. At hindi ko kailanman inakalang magiging sapat na yun. Nandito lang ako para patunayan na habang nabubuhay ako, ang bawat hininga ko'y iaalay ko upang makita mo na ang lalaking pumatay sa iyong mundo handa nang magsilbi sa abo nito. Ang katahimikan sa loob ng malaking opisina sa Milan
ay parang isang mabigat na blanket na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga salitang binitawan ni David ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi dahil sa kawalan ng sagot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dinala nito. Si Samantha ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa gilid ng marmol, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa gitna ng matinding emosyon na pilit niyang pinipigilan. Isang taon, David, basag ni Samantha sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit panatilihin ng lamig at otoridad. Isang taon kong binuo ang sarili ko mula sa mga piraso ng basag na salamin na iniwan mo sa sahig ng mansyon na yon. Isang taon kong hinanap ang lakas para tumayo ng mag-isa sa mundong to nang walang kasama kundi ang multo ng ating anak na hindi man lang nabigyan ng pangalan. Napaatras si David. Ang kanyang mga matay basang-basa ng luha na hindi niya napigilan pang pumatak. Alam kong huli ng lahat para hilingin kong bumalik pang dati. Wala akong karapatang humingi ng tawad na magpatawad sa akin. Samantha, ang gusto ko lang malaman mo na hindi na akong David na tumalikod sa iyo noon. Ang mga pagbabago hindi kailangan patunayan sa akin, tugon ni Samantha habang dahan-dahang lumalakad papalapit sa malaking salamin. Tinitingnan ang sarili upang muling tipunin ang kanyang katatagan. Dahil ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay huli na para baguhin ang nakaraan. Ang pinto na sinara mo noon hindi na kailanman magbubukas para sa isang taong sumira sa kinabukasan natin. Tiningnan ni David ang likuran ng kanyang asawa. Kitang-kita niya ang pamilyar na hubog ng balikat nito. Ngunit ang aura na taglay nito ngayon ay pagmamayari na isang reyna na hindi na muling magiging alipin pa ng kalungkutan. Alam niyang walang patutunguhan ng kanyang pagmamakaawa, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kapayapaan sa gitna ng sakit. Ang kapayapaan na isang taong tinanggap ang parusa ng sarili niyang katangahan. Kung yan ang gusto mo, susundin ko, mahinang sambit ni David habang dahan-dahang tumalikod, naglakad patungo sa pintuan. Magtatayo ko ng pundasyon para sa gusaling ito, hindi bilang negosyante, kundi bilang isang alipin ng mga alaalang iniwan mo, at pagkatapos nun, hahayaan na kitang lumipad sa mundong nararapat sa iyo. Nang marinig ang pagbukas at pagsara ng pintuan, ang huling hibla ng pader na itinayo ni Samantha tuluyan ng gumuho. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Tinakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay at sa wakas ay pinakawala ng mga luhang matagal niyang kinulong sa loob ng isang taong puno ng galit at bigati. Bawat patak ng luha ay hindi na para sa pagbabalik ng nakaraan, kung hindi para sa pagtatapos ng isang kwento na minsan nilang sinulat ng may sakit at luha. Ang tahimik na gabi sa Milan ay tila nayayanig ng mga yabag na walang patutunguhan. Matapos na mabigat na tagpo sa opisina ng Monticello Architectural Firm, si David ay nagpasyang wag nang bumalik sa kanyang mamahaling hotel. Sa halip, naglakad siya ng malayo sa gitna ng lamig. Ang kanyang Amerikana ay bahagyang bukas na parang nais niyang maramdaman bawat hagupit ng hangin upang maibsan na nagliliyab na sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata pabalik-balik na lumilikid sa mga ilaw ng syudad, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Samantha. Ang malamig na tingin nito, ang lamig ng dati puno ng pagmamahal, ngunit ngayon kasing tulis ng salamin na handang sumugod sa sinumang lumapit. Ang pinto na sinara mo noon ay hindi na kailanman magbubukas para sa isang taong sumira sa kinabukasan natin. Ang paulit-ulit na umuusbong na mga salita sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang minimalistang penthouse, si Samantha ay nakaupo sa harap ng mahabang mesa na pinapatungan ng mga lumang kahon. Hindi niya pinansin ang mga architectural blueprints. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang huling kahon na naglalaman ng mga bagay na naiwan mula sa kanilang lumang bahay sa Pilipinas. Dinampot niya ang isang maliit na baby shoes na kulay puti na kailanman hindi naisuot ng sanggol na nawala sa kanya.
Sa sandaling nahawakan niya ito ang pader, napilit niyang tinayo upang magmukhang matatag, tuluyan ang gumuho. Ang mga luhang kanina pa nagbabantang bumagsak, tuluyan ang pumatak sa maliit na sapatos. Basang-basa na matagal nang kinigimkim na bighati. Bakit? Bakit kailangan ganito kasakit, anak? Ang basag at tiyak, iiyak-iyak na bulong ni Samantha sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pag-iyak. Sa loob ng 1 taon, pinaniwala niyang sarili na naging bato na ang kanyang puso. Ngunit ang simpleng paghapdo sa nakaraan ay sapat na upang patunayan na siya ay tao pa rin. Isang inang nasaktan, nawalan at hanggang ngayon nagdurusa sa mga abo ng kanyang nakaraan. Kinabukasan ng himpapawid sa Milan ay maaliwalas, ngunit ang tensyon sa pagpupulong sa pagitan ng Sandoval Holdings at Montesillo Architectural Firm ay nanatiling matindi. Si David ay dumating ng mas maaga kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata bahagyang namumula dahil sa puyat at pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Wala nang mayabang at mailap na bilyonaryo. Ang naroroon ay isang lalaking handang magpakumbaba hanggang sa dulo ng lupa lamang para sa kapatawaran. Nang pumasok si Samantha sa silid pulungan, suot ang kanyang puting blazer at may dalang itim na folder ang buong silid na balot ng katahimikan. Di niya tinapunan ng tingin si David nang umupo ito sa tapat ng kanyang upuan. Magsimula na tayo? Malamig na simula ni Samantha. Ang kanyang boses walang bakas ng emosyon ng nakarang gabi. Nilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang mga pagbabago sa pundasyon ng gusali, inaprobahan ng mga inhenyero. Kung wala ka ng ibang gustong baguhin, pirmahan mo na to para masimulan na ang konstruksyon sa susunod na linggo. Kinuha ni David ang panulat, ngunit bago niya idikit ang tinta sa papel, iniangat niya ang kanyang tingin upang titigan si Samantha ng malalim. Samantha, nakita ko kagabi ang lumang kahon. Mahinang wika ni David. Ang kanyang boses ay basag, ngunit sinsero. Alam kong ang bawat piraso ng papel na pipirmahan ko rito, di kailanman makakabawi sa mga luha mo. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa'yo, kahit tapusin mong proyektong to, kahit papalayasin mo ko sa buhay mo ng tuluyan, ang bawat araw ng buhay ko, nakatali na sa pagsisisi sa kung ano man ang sinira ko. Natigilan si Samantha. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa gilid ng mesa bahagyang humigpit. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang lamig sa kanyang mukha habang kanyang puso muling pinipiga ng mga lumang alaala. Ang hapon sa Milan muling binalot ng makakapal na ulap, tila sumasalamin sa malamig at mabigat na atmosfera sa loob ng pribadong silid pulungan ng Montesillo Architectural Firm. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay parang mga hibla ng alingawngaw na pilit tumatagos sa makapal na salamin ng gusali. Ngunit sa loob, ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga papel na hawak ni Samantha. Di pa rin pinapansin ni Samantha ang matang nakatutok sa kanya. Ang kanyang mukha, sementado sa malamig na profesionalismo. Ang puting blazer na suot sumasalamin sa kanyang matigas at hindi natitinag na otoridad. Subalit sa ilalim ng baluting yon ang kanyang isipan, pabalik-balik sa mga salitang binitawan ni David noong nakarang araw. Ang mga salitang hindi na magagawang burahin ng kahit anong tagumpay sa negosyo o milyon-milyon pisong trust fund. Mr. Sandoval, basag ni Samantha sa katahimikan. Ang kanyang tinig singdamig ng simoy ng hangin sa labas. Ang iyong mga salita madaling sabihan, ngunit ang mga galugad ng pinsala na iniwan mo sa aking buhay, hindi kailanman mabubura na isang simpleng paghingi ng tawad sa loob ng opisina ko. Ang proyekto ng negosyo, ang ating nakaraan ay sarado na. Inangat ni David ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha ay puyat, ang mga mata may malalim na anino ng pagod at bighati, ngunit may kakaibang tatag ang naroroon. Ang katatagan ng isang lalaking wala nang natitira kundi ang kanyang natitirang dangal upang harapin ang kanyang kasalanan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang itim na panulat sa ibabaw ng mesa. Hindi ko hinihinging buksan mo ulit ang pinto na ikaw mismo ang nagdesisyon na isara, Samantha. Mahinang tugon ni David. Ang kanyang boses ay basag, ngunit klaro at puno ng pagsuko. Ang alam ko lang, sa bawat araw na lumilipas at nakikita ko ang mga mata mo nang walang ningning tuwing tumitingin ka sa akin,
Yon ang pinakamatinding parusa na binigay sa akin ng tadhana. Pipirmahan ko ang kontratang to hindi para magsimula tayong muli, kundi para patunayan na handa akong maging alipin ng mga guho na ikaw ang nagmamay-ari. Sa bawat pagdikit ng tinta ng panulat sa papel, ang bawat titik ng pangalan ni David Sandoval ay parang isang patak ng dugo na nilawan ng nakaraan. Nang matapos itong pirmahan, marahan niyang tinulak ang dokumento pabalik sa harapan ni Samantha. Tiningnan ni Samantha ang pirma, walang ngiti sa kanyang labi, kundi isang malalim na paghinga na pilit niyang pinakawalan upang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang folder, sinara to ng may marahas sa tunog at tumayo ng tuwid. Tapos na ang pagpupulong, malamig na tugon ni Samantha habang tumalikod upang lumapit sa malaking bintana. Magsisimula ang konstruksyon sa susunod na linggo. Wag kang magpapakita rito maliban na lamang kung may kinalaman to sa mga teknikal na detalye ng gusali, Mr. Sandoval. Ang mga patak ng ulan sa labas ng Montesillo Architectural Firm patuloy na sumasayaw sa salamin. Lumilikha ng malamig na ritmo na parang sumasalamin sa distansya sa pagitan ng Samantha at David. Lumipas ang ilang araw mula nang pirmahan ni David ang huling kontrata, ngunit ang bigat ng huling pagtatagpo nila naratiling nakagapos sa bawat sulok ng silid. Si Samantha nakaupo sa kanyang marmol na mesa, ang kanyang paningin nakatutok sa mga huling detalye ng structural design para sa hotel project. Bagamat ang kanyang isip dapat nakatuon sa mga numero at sukat, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pangalang nakalimbag sa ibaba ng dokumento. David Sandoval. Ang bawat titik ng lagda ay nanatiling isang sugat na hindi kailanman tuluyang nakilom. Maya-maya bumukas ng marahan ang pintuan ng opisina. Si Elena, ang kanyang pinagkakatiwalaang chief associate at kaibigan, ang pumasok bitbit ang isang tasa ng mainit na kape at ilang karagdagang papeles mula sa site engineer. Samantha, kailangan mong tignan ang mga bagong ulat mula sa Milan construction site. Bungad ni Elena habang inilapag ang mga papel sa lamesa. Napansin nito agad ang pagod at lalim ng iniisip ng kanyang kaibigan. Kaya dahan-dahan tong naupo sa tapat ng mesa. Hanggang kailan mo balak dalhin ang bigat na to? Araw-araw kong nakikita siyang naghihintay sa ibaba ng gusali kahit alam niyang hindi mo siya papansinin. Ang lalaking yon mukhang handa na siyang masunog ng sarili niyang apoy para lamang mapansin mo. Tinaas ni Samantha ang kanyang paningin. Ang kanyang mga matay may malamig na talim, ngunit may bahid din ng pagod. Di niya kailangan maghintay, Elena. Ang ginawa niya noon ay hindi kailanman nagbabago ng simpleng pagtambay sa labas ng kumpanyang to. Ang bawat araw na nakikita ko siya ay isa lang patunay ng katarungan, hindi na susukat sa pagsisisi, kundi sa tagal ng pagkaagnas ng konsensya na isang taong nang wasak ng buhay ng iba. Ngunit paanong puso mo, Samantha? Mahinang tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hanggang kailan ka magpapanggap na manhid? Nakikita ko ang mga luhang pinipigilan mo tuwing gabi. Bago pa man makasagot si Samantha, ang intercom sa kanyang mesa ay tumunog. Ang boses ng receptionist ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ma'am Montesillo, nandito po si Mr. Sandoval sa ibaba. May pinaabot siyang dokumento na direktang konektado sa pagbabago ng pundasyon na hinihingi niyo. Sabi niya kailangan niyang pirmahan to ngayon din bago magsimula ang formal na konstruksyon bukas. Mariing pinikit ni Samantha ang kanyang mga mata. Ang kanyang panga mahigpit na kumuyom. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang puting blazer sumasalamin sa kanyang otoridad habang pinapawi ang anumang bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Pabayaan mo siyang umakyat. Malamig at maring utos si Samantha sa intercom. Ngunit sabihin mong ito na ang huling pagkakataon na tutungtong siya sa opisina ko nang walang formal na appointment mula sa legal team. Ilang minutong lumipas ang pagbukas ng pinto, nagdala ng pamilyar na anino sa loob ng silid. Si David ay pumasok. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas na matinding pagod, ngunit ang kanyang mga mata na natiling nakatutok ng diretsyo kay Samantha. Isang tingin na puno ng walang katapusang pagpapakumbaba at pagtanggap sa anumang parusang igagawad nito. Ang mga yabag ni David sa kahoy ng sahig ng opisina ay mabigat. Ang bawat hakbang parang pagdadala ng krus na siya mismong humubog at nagpasan sa sarili niyang mga balikat.
Nang tumigil siya, ilang hakbang lamang ang layo mula sa mesa ni Samantha, ang hangin sa pagitan nila tila naging manipis na salamin na handang mabasag sa pinakamaliit na galaw. Hindi umupo si Samantha, nanatili siyang nakatayo. Ang mga kamay ay nakataas at nakatiklop sa kanyang dibdib. Ang puting blazer ay sumasalamin sa kanyang yelong otoridad. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ang dating makapangyarihang bilyonaryo na ngayon basag, payat at may mga matang puno ng pakiusap na kailanman ay hindi niya nakita nung sila'y magkasama pa sa Pilipinas. Sinabi ko sa iyo na ang bawat pagpunta rito, kailangan dumaan sa legal team, Mr. Sandoval. Malamig na basag ni Samantha sa katahimikan. Ang boses ay matalas, walang iniwan sa talim na isang punyal. Anong kailangan mo ngayon? Isang pirma? O sadyang wala kang ibang lugar na mapuntahan upang ipangalandakan ang iyong huwad na pagsisisi? Di agad sumagot si David. Dahan-dahang inilatag isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng marmol na lamesa. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa labis na emosyon na pilit niyang pinipigilan na kumawala sa harap ng babaeng sinira niya. Wala akong balak ipangalandakan ang sakit ko, Samantha. Mahina at basag ang boses sa tugon ni David. Ang kanyang mga mata tuwid na nakatitig sa mata ng kanyang asawa. Ang sobrang yan, hindi ito tungkol sa mga blueprint o kontrata ng hotel. Pinasya ko ngayong araw na ililipat ang huling natitirang pribadong ari-arian ng pamilya Sandoval, ang lumang mansyon sa probinsya kung saan tayo nagsimula, sa iyong pangalan. Nanginig ang mga daliri ni Samantha sa narinig. Ang pangalang yon, ang mansyong yon ay ang lugar kung saan nakakulong ang pinakamasakit na alaala ng kanyang nakaraan. Ang buhay kung saan siya iniwan habang nagdurugo sa sahig. Itago mong ari-arian mo, David, sigaw ni Samantha. Ang malamig niyang baluti tuluyan ng gumuho, pinapalitan ng galit na matagal niyang kinupkop. Sa tingin mo ba, kailangan ko ang mga lumang bato at barangyang pader na yon? Sa tingin mo ba mababayaran ng kahit anong mansyon ang buhay na kinuha mo? Huwag na huwag mong insultuhin ang alaala ng anak ko sa pamamagitan ng pag-alok ng mga basurang material na yan. Napayo ko sa David. Ang isang patak ng luha tuluyang bumagsak mula sa kanyang mga mata at pumatak sa ibabaw ng sobre. Alam kong hindi mo na maibabalik ang hininga niya, Samantha. Hindi ko binigay ang mansyon para bayaran ang buhay na kinuha ko, kundi para sirain ang huling piraso na nakaraan ko. Doon ko sinira ang mundo mo, kaya't nararapat lamang na ang mismong pundasyon noon ay maging libingan ng aking pangalan. Tinitigan ni Samantha ang lalaki. Ang kanyang dibdib mabilis tumataas baba. Ang luha nagbabantang kumawala sa kanyang mga mata, ngunit mariin niyang pinigilan. Sa gitna ng kanilang paglalaban, ang mga anino ng nakaraan dumaan sa kanilang pagitan. Isang paalala ng bawat sugat na iniwan. Ang tanging natitira ay ang apo ng dalawang pusong minsan nung nagmahal at tuluyang nasunog sa sarili nilang apoy. Ang malamig na hangin sa labas ng Montesillo Architectural Firm ay tila naging mas mabigat nang sumapit ang hapon. Ang mga ilaw sa kalsada ng Milan isa-isa nang nag-aaninag, sumasalamin sa basang simentong dinapuan ng patuloy na ambon. Sa loob ng pribadong opisina, ang katahimikan ay nababalot ng tila kakaibang kapayapaan. Isang katahimikang sumunod sa pagbagsak ng mga emosyon at pagluha ng nakaraan. Nakatayo pa rin si Samantha sa kanyang marmol na mesa. Ang kanyang mga kamay nakalapag sa ibabaw ng sobre na naglalaman ng titulo ng lumang mansyon. Ang kanyang dibdib dahan-dahang kumakalma, ngunit ang mga mata nito nanatiling nakatitig kay David na nakayuko pa rin. Ang mga balikat bahagyang nanginginig sa bigat ng sarili nitong pagsisisi. Bigay mo ang lahat, David, basag ni Samantha sa katahimikan. Ang boses niya di kasing lamig ng yelo, kundi napalitan ng isang mapait at malalim na kapaguran. Ang kumpanya, mga ari-arian ang pangalan ng buong buhay mong pinaglaban. Lahat ng to sinuko mo para lang sa isang tawad na alam mong hindi ko kailanman may bibigay ng buo. Dahan-dahang inangat ni David ang kanyang ulo. Ang muka basang-basa ng luha. Ang mata ay may matinding lungkot, ngunit meron ding kakaibang liwanag na isang taong natagpuan ng kapayapaan sa gitna ng sariling kaparusahan. Hindi ko hinihinging patawarin mo ko ngayon, Samantha, o kahit kailanman sa mga susunod pang taon. Mahinang sambit ni David. Ang kanyang boses ay basag, ngunit tapat.
Ang tayong gusto ko lang malaman mo na bago ko tuluyang umalis sa buhay mo at pagpunta sa lugar kung saan di na kita abalahin, ay naging malaya ka mula sa anino ko. Napakurap si Samantha. Umalis? Saan ka pupunta? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa labi ni David habang dahan-dahan tong umatras palayo sa lamesa papalapit sa pinto. Ang proyektong to sa Milan ang huling connection ko sa mundo mo. Kapag nagsimula na ang pagbubuhos ng pundasyon bukas, ibibigay ko na ang buong pagmamahal sa mga board directors. Maglalakbay ako. Magtatayo ng mga programang tutulong sa mga kababaihan at inang nawalan. Sa ibang bansa, malayo sa iyong paningin. Hahayaan kitang mabuhay sa mundong nararapat para sa iyo. Isang mundong walang David Sandoval na sisira sa bawat ngiti mo. Bago pa man makasagot si Samantha, bago pa man niya maabot ang mga salitang gustong kubawala sa kanyang lalamunan, tumalikod na si David. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng malamig na simoy mula sa labas at sa pagsara nito ang tunog naging hudyat ng pagtatapos na isang mahaba at madilim na kabanata. Napaupo si Samantha sa kanyang silya, tinitingnan ang sobre sa kanyang harapan. Dahan-dahang pumatak ang isang huling luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit o hinagpis, kundi dahil sa pagtanggap na sa wakas ang mga anino ng kahapon tuluyan ng lumisan. Iniwan siyang mag-isa upang simula ng bagong simula na siya mismo ang humubog. Ang umaga sa Milan, sumalubong sa isang napakaliwanag na sikat ng araw. Tila pinapawi lahat ng lamig at ulan na bumalot sa lungsod ng mga nakarang araw. Sa harap ng kasalukuyang ginagawang malaking gusali ng Sandoval Montecilla Joint Project, ang mga manggagawa abala sa pagbubuhos ng huling yugto ng pundasyon. Si Samantha nakatayo sa ikalimang palapag ng katabing gusali, suot ang kanyang puting blazer, hawak ang mga huling blueprint. Ang kanyang matay mapayapang nakatanaw sa ibaba. Wala nang mabigat na galit na matagal niyang kinupkop sa kanyang dibdib. Ang naiwan ay ang tibay na isang babaeng buong tapang na bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang tahimik na baybayin sa isa pang sulok ng Europa, isang lalaking nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Si David, suot ang simpleng puting kamiseta, pinapanood ang pag-alon ng tubig. Wala nang mamahaling suit at mabigat na korona ng pagiging bilyonaryo. Ang tanging bitbit niya ay kapayapaan ng konsensya at ang layuning ialay ang bawat natitirang araw ng kanyang buhay sa pagtulong sa mga inang minsan ding dumanas ng kawalan at bighati tulad ni Samantha. Sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang hangin ay dumaan na parang isang tahimik na mensahe ng kapatawaran. Hindi dahil nagbalik ang nakaraan, kundi dahil sa natutunan nilang magpatuloy sa kabila ng mga sugat. Tinaas ni Samantha ang kanyang paningin sa maaliwalas na kalangitan ng Milan. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon matapos sa mahabang panahon, ang labi niya'y dahan-dahang kumurba sa isang tunay at malayang ngiti.